Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at sa ating mga kababayan. Ngayon magsasagawa ko ng isang interview. May nagaganap na circuit assembly dito sa Novaliches, Quezon City. Metro Manila Assembly Hall of Jehovah's Witnesses. Nagtitipon-tipon ngayon ang mga saksi ni Jehovah sa Manila Circuit number 13. Ano pong pangalan ninyo, gwapong brother? Jonsky. Ano po apelido, Brother Jonsky? Sanmig. Jonsky Sanmig. Okay, Brother Sanmig, right? Okay, how old are you, Brother Sanmig? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko po ay 29 years old. Pwede na. Malapit ka na sa katotohanan. Pero kayo po, ilang taon na po kayo, yung totoong totoo? Bata pa ako. Ilang taon nga po? Wala pa ako 100. I mean, eksaktong edad. Eksakto edad, 49. Okay, 49 years old. So, may asawa na po ba kayo? Single. Single. So, bakit ginusto nyo po maging single? Wala. Gusto ko lang. Kasi, Walang ibang dahilan. para paglingkuran ng Diyos na Yehova. Bukod yun yung pangunahin. Pero, wala akong ibang dahilan. Bukod sa paglilingkod. Yun lang. Okay, that's very nice answer, brother. So, ano nagpakumbinsi sa iyo na si Jehovah ang tunay na Diyos? Siyempre, sa lahat na susulat, siya lang ang nakasulat sa Biblia. At siya lang ang may pangalan sa Biblia. Yun ang makasulatan. Okay, that's very nice answer, brother. Can you elaborate your answer? Anong ebidensya sa Biblia ang nagpapatunay na si Jehovah ang tunay na Diyos? Awit 83:18, Exodo 6:32, at marami pang iba. Yun, yung awit 83:18, ano ang pinakadiwa nun? Ikaw lamang katasasan sa buong lupa, ang pangalan Jehovah. Jehovah. So, paano kung may magtanong sa'yo, bakit may pangalan ng Diyos? Bakit hindi na lang pwede tawagin na Panginoon, Diyos, o Ama? Bakit may pangalan ng Diyos? Makatwiran lang yun na may pangalan ng Diyos. Kung ang tao nga may pangalan siya pa kaya na lumalang na lahat ng bagay? Makatwiran lang yun. Ultimo nga walang bagay, walang buhay na bagay may pangalan o may lalang pa kaya? Makatwiran yun. Kaya hindi yun ang pinakamagandang tanong. Ang tanong, bakit hindi gamitin ang pangalan? Okay, that's very nice answer, brother. So, pamilya po ba kayo sa Tetragrammaton? YHWH? Ano, tama ba ako, brother? Tama. Paki-explain mo nga yung Tetragrammaton. Yung Tetragrammaton, ibig sabihin, galing sa apat na salita na word, letra na YHWH, o kung sa English ay JHVH. Kung lalagyan ng vowel yon, ayon sa mga eksperto ng Bible, nilagyan ng mga vowels yon na lumabas sa Yahweh. At yun naman sinasakyan ng mga maraming scholar ng Biblia. Kaya naging Yahweh siya. Kapag tinranslate siya sa English, nagiging Jehovah. At kahit nabunglatin mo yung encyclopedia, mababasa mo rin yun sa encyclopedia na Yahweh yung Tetragrammaton na pagka-translate nila o pagkakalagay ng mga vowel doon sa Tetragrammaton. Ayun, that's very nice answer, brother. So bakit si Panginoong Jesucristo ay anak lamang ng Diyos, ay hindi Diyos mismo? Kasi yun ang kasulat Kung sa popular na teksto na John 3:16, pinakilala doon na talaga siya yung anak, hindi naman siya yung ama na dapat sambahin. Siya mismo pinakilala mismo na siya yung anak, hindi siya yung ama. Okay, that's very nice answer, brother. So bakit kaya mahalaga na kumuha tayo ng accurate knowledge sa dalawang persona, kay Jehovah at kay Jesus? Kasi yun yung nasusulat na kapag sa John 17:3, kapag kumuha ka ng knowledge kay Jehovah at kay Jesus Christ, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun yung first requirements na dapat gawin ng isang tao. So ano yung mga kailangan gawin? Bukod dun sa paggawa ng tumpak na kaalaman, kindly give specific examples kung paano
makakapunta sa buhay na walang hanggan sa hinaharap ang mga tao? So, yung una, yun nga, yung knowledge, accurate knowledge. So, pagkatapos nun, kakapit mo yun. Application naman. Kakapit mo yung natutuhan mo. Hindi lang puro knowledge. Kasi sabi sa mga version na yung pananampalataya walang gawa, patay. So, baliwala yung knowledge kapag di mo i-apply yun. So, dapat mo i-apply din yun, yung knowledge na yun. Okay, that's very nice answer, brother. So bakit nakapagliligtas buhay ang gawaing pangangaral ng mga saksi ni Jehovah? Kasi yun ang talagang yun naman talaga ang turo sa Bible na kailangan kang mangaral. Kasi ang nasasangkot doon ay buhay. At yung panahon pa ng Hesus, yun ang turo niya sa Mateo 24:14 na kapag kailangan mangaral ka o ipangaral yung mabuting balita bago dumating yung wakas. Kaya bilang Kristiyano, yun ang dapat gawin ng mga Kristiyano, ipangaral sa mga tao. Okay, that's very nice answer, brother. So paano mo gagamitin ang iyong talento at kasanayan sa pagluwalhati sa Diyos na Jehovah? Yun na nga yung umpisa, ay yung pangaral. So kung magaling ka magsalita, magaling ka sa bagay, kung ano yung talent mo, yun ang gagamitin mo sa paglulati kay Jehovah. Ayun, that's very nice answer, brother. So ano po ba yung mga taglay ninyong talento at kasanayan, brother, na pwedeng magamit sa gawaing pangministeryo? Sa akin, ako kasi technical skill lang ang mayroon ako eh. Halimbawa, welder ako. Sumasama ako sa mga volunteering works, katulad sa mga pagpapatayo ng mga kindamol, assembly, katulad dito sa assembly nung bago to gamitin, nung tinatayo to, isa ako sa mga nag-construct doon sa mga building o yung mga pose-pose. Katulad dito, kapag mayroong mga maintenance ng mga kailangan ng mga welding, isa ako sa mga nagvo-volunteer doon. Okay, that's very nice answer, brother. Bakit mahalaga na alamin ang tunay at wad na reliyon? Siyempre, kaligtasan yun eh. Kapag di mo alam yung tunay, lalong malaki yung chance ka mapupunta sa huwad. Kasi di mo alam yung tunay. Parang peking pera lang sa peking pera sa huwad ng pera. Kapag di mo alam yung perang tunay, sigurado nasa peking pera ka. Ganun lang din naman yun. Okay, that's very nice answer, brother. So, paano mo malalaman na ang isang reliyon ay tunay? Kailangan nandun sa basis. Ano ba yung basis? Yung Biblia. Kailangan lahat ng paniniwala mo nandun sa Biblia. Kapag wala, edi paano mo anong basehan mo ng tunay na reliyon kung wala kang basehan? Siyempre, ang basehan natin yung Biblia. Okay, that's very nice answer, brother. So, bakit mahalaga ang pantubos ni Panginoong Jesucristo? Ang sabi naman ng nasusulat sa Biblia sa Lucas ba yun? Na yung kanyang pagtubos, yun yung tutubos sa atin sa kasalanan, yung kanyang buhay. Kaya kailangan natin yung pagtubos. Okay, that's very nice answer, brother. Para maligtas tayo mula sa mga kasalanan, right? Okay, tama. Yun ang exact na sagot pala. Sa kasalanan, pantubos, kaya nga pantubos, yung nawalang buhay, yun yung pantutubos, yung yung nawalang buhay at naging kasalanan, yung magiging pantubos sa buhay ni Panginoong Hesus. Okay, that's very nice answer, brother. So, bakit nung nagkasala sina Adan at Eva, bakit lahat ng mga supling ni Adan at Eva ay nadamay? Hindi na lang sina Adan at Eva ang namatay. Bakit kailangan madamay pa tayong mga supling ni Adan at Eva? Ipaliwanag. Ang pinakasagot dyan ay nandun sa Roma 5:12 na naipasa yung kasalanan ng mag-asawa. Kahit na kung pag-uusapan natin sa scientific explanation, kahit yung kapag ang mag-asawa ay nagkaanak, yung ilan sa mga genes ng mag-asawa ay napapasa doon sa anak. So, same thing din yun ayon sa Biblia. Nung mag-asala yung mag-asawa, yung kasalanan na ipasa doon sa mga inapo hanggang sa panahon natin sa kayo. Kaya ang lahat ng mga
lahat na ipinanganganak ay may kasalanan na bago pa lumaki. Okay, that's very nice answer, brother. Kaya tayo tumatanda, namamatay, nagkakasakit dahil yun sa kasalanan na naman natin kina Adan at Eva, right? Tama, tama. Okay, that's very nice answer, brother. So, paano nangyari na si Satanas na ang kumukontrol sa mundo natin sa ngayon, hindi Diyos? Marami nagsasabi sa pagbabaybay natin na Diyos ang kumukontrol sa buong mundo. Pero bakit laganap ang kasamaan kagaya ng kawalang katarungan, kagaya ng mga pagpatay, kagaya ng mga tagutom at marami pang iba? Bakit laganap ang mga iyon? Bakit si Satanas ang namamahala sa mundo natin sa ngayon, ipaliwanag? Yun ang paniniwala ng maraming tao na ang Diyos ang namamahala sa ngayon. Pero kung titignan mo yung sinabi mo kanina, mayroong mga karasan, digmaan, yung mga sakit, yan yung mga ebidensya na hindi namamahala ang Diyos sa tao. Kasi kung ang Diyos ay pag-ibig, tulad ng sinabi, ay hindi ganyan na magiging kalagayan ng mga tao. Asahan natin na magiging maganda. Pero di nga ang Diyos ang namamahala, kaya si Satanas nga namamahala, kaya yung mga naranasan natin sa ngayon ay yun ang resulta ng pamahala ni Satanas. Sangayon sa 1 John, nasa John, 1 John. Hindi ko na maaalala. Okay lang po. Yeah. Anong text yun? Yung illustration ni Panginoong Yesus may kinalaman sa malawak at makipot na daan? At anong aral lang tinuturo nito sa atin? Nasa Mateo 7:14. Pakibasa po. Sabi rito, pero ang makipot na daan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang mga nakakahanap dito. Yan. So yun yung teksto sa makipot na daan. 13:14 ng 7, Mateo 7, 13:14. Yan. Anong aral lang tinuturo sa atin? May kinalaman sa malawak at makipot na daan na ilustrasyon ni Panginoong Yesus? So may kinalaman niya sa mga turo. May kinalaman sa mga turo ng isang reliyon. Kapag nga maluwag ang daan, syempre maluwag yung moralidad ng isang reliyon. Kaya nga marami pumapasok doon kasi maluwag yung mga pamalakad, yung mga moralidad, yung mga batas, maluluwag yun. Pwede kahit sino pwede pumasok doon. Kaya nga, pero ang dulo nun, sabi sa Biblia, pagkapuksa. At yung isa naman, sa verse 14, yung makipot, ay kabaliktaran lang din yun. Na batas, na yung mga batas, yung mga simula, yung mga pamantayan ay naugnay sa Biblia o sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga konti lang nga nakakapasok doon kasi ayun ang mga karamihan tao yun na maigpit ang batas o yung pamantayan. Pero kapag pumasok naman isang tao doon, sabi rito sa dulo, merong buhay na nakalaan para sa kanila. Ayun, that's very nice answer, brother. So kaya ang maluwag na daan ay tungo sa pagkapuksa ayon sa ilustrasyon ni Panginoong Yesus sa Mateo chapter 7 verse 13 and 14, right? Tama. So ang makipot na daan ay tungo sa buhay na walang hanggan ayon sa ilustrasyon ni Panginoong Yesus. Bakit mahalaga na sundin ang mga pamantayan ni Jehovah pagdating sa sekso? Siyempre, dahil yun yung pinakasukdulang pamantayan, yung nasa Diyos. At kapag sinunod ng isang tao yon sa sekso, maraming positibong resulta. Una, hindi ka magkakasala sa Diyos. Pangalawa, may kugnayan ka sa Diyos, magkakaroon ka ng malapit na ugnayan sa Diyos. Pangatlo, makakaiwas ka sa anumang sakit. At marami pang iba. Okay, that's very nice answer, brother. So bakit ang pag-aasawa ay isang regalo ng Diyos? Bakit naman hindi? Isang regalo talaga yun kasi yun naman ang isa sa mga kaligayahan ng tao ay yung pagkakaroon ng kasama. 'Di ba? Tama. No man is an island. Oo, 'di ba? Kailangan may kasama ka. Bakit hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita? Ayun yung tinatalakay natin ngayon sa assembling ito. Bakit hindi dapat natin ikahiya? Katulad na sinabi ng speaker kanina, dahil ito ay nagliligtas buhay.
Yun ang pinakapangunahin. At para magawa natin yan, may mga pamamaraan na dapat sundin ng isang mangaral para may iwasan niya yung pagkahiya doon sa pangangaral. And that's very nice answer, brother. So, bakit sa latest update natin, bakit ang gawaing pangangaral ay kwentuhan na lang, kamustahan, hindi na yung scripted, presentation, kinakabisado? Bakit kaya ganon? Ayon doon sa tinalakay kanina na doon sa aralin, mahalin ng mga tao, sa brochure ng mahalin ng mga tao, sa aralin 1, sabi doon, yung tao muna bago teksto. Hindi ka tulad dati na teksto muna bago tao. Ibig sabihin, pagkakaroon ka ng interest doon sa tao na kausap mo, bago ka maglatag ng mga teksto na ipangangaral mo doon sa may bahay. Okay, that's very nice answer, brother. Bakit maliligtas ang mga tao na tumanggap ng mabuting balita? Yun ang kasi nakasulat sa Biblia eh. Ang kaligtasan na pagkuha ng kaalaman sa Biblia. Kaya talagang maliligtas. Pero kailangan niya sundin yung kaalaman na yun na matatanggap niya. Magbigay ng mga pamamaraan para ipakita ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Pamamaraan? Pag-ibig sa Diyos, pamamaraan eh. Maraming pamamaraan eh. Ang pag-ibig sa Diyos, yun yung umpisa, yun yung isa sa pamamaraan ay yung pag-ibig nga sa Diyos. So, marami yun, pamamaraan. Magbigay ka ng at least 5. Madami yun ah. Isa na nga, ang isa doon ay pangangaral. Oh, yun isa, pag-ibig. Pangalawa, pagsunod doon sa kautusan. Pangatlo, pag-ibig sa kapwa Kristiyano, sa mga kapatid. Pang-apat, pag-ibig sa kaaway. Yun ang masabi ng Panginoon Hesus. Bilang Kristiyano, ibigay mo yung kaaway mo. Ano pa ba? Paano ipapakita ang pag-ibig sa Diyos? May kulang pa ba ako? 4 na yun ah. Ilan ba? 5. 5. 5. Ano pa ba? Pwede ba 4 na lang? Wala akong maisip eh. Okay lang. Bakit mahalaga na mag-asawa lamang tangi sa Panginoon? Marami kasi nga benefits kapag kapares kayo ng asawa mo o magiging asawa mo. Una-una, although na may karoon ng problema, madali maresolbahan nyo kasi isa lang yung pananampalataya nyo, isa lang yung knowledge nyo ng pag-aasawa. At isa lang yung Diyos nyo.